Hello po, good afternoon mga kabayan. For today's video po, isi-share ko po yung kung ano yung naging experience namin simula nang dumating kami. So simula nang dumating ako dito sa Poland, dito sa Europe. Bali pang 10 days na namin ngayon, pang 10 araw simula nang dumating kami galing Warsaw. Ang ginawa namin, pagdating ng airport, hinintay kung merong susundo sa amin na employer. So, ang nangyari, from 8 a.m., nakarating kami ng airport ng Warsaw. Hanggang sa magto 2 p.m. na, wala pa. So, ang ginawa ko, nung nasa Pilipinas pa lang ako, yung company o yung agency na hawak sa amin ay kinontak ko na. Yung contact person na kung sino pwedeng kausapin o kung sino pwedeng maging contact pagdating ng Poland. So yun, bago pa lang ako pumunta ng Poland, alam ko na mayroon ng connection doon sa aking between sa agency at yung empleyado na katulad ko. So 2:00 na wala pa ring sumusundo sa amin. Then kumontak kami sa agency kung sino yung pwedeng sumundo, at ang sabi meron daw susundo. Pero from 8 to 2 p.m. walang dumating, walang sumundo. So, ang ginawa ng agency ko dyan sa Pilipinas, may kakilala sila dito sa Poland na kukuha muna sa amin. Tapos, susunduin kami para pumunta muna sa isang matutuluyan. Kaya ang ginawa namin, nagantay kami ng darating, at yun, sa wakas may dumating naman at nakarating kami dun sa pansamantala namin tutuluyan sa Warsaw. Tumira kami dun siguro ng mga 1.5 day. Then after nun, pumunta na kami ng area kung saan malapit yung tutuluyan namin accommodation. And then, habang nandoon kami sa dinutuluyan namin sa Warsaw, nakausap na namin yung coordinator namin dito sa agency namin dito sa Poland para kung ano magiging instruction, kung paano ang gagawin, kung paano makapunta doon sa aming accommodation. Ito nga sa accommodation namin. Kaya, after nung 1.5 day na yun, nakapunta na kami Sunday sa Krakow o Krakow tawag nila dito. Tapos nun, after nun, linggo yun, walang pasok dito sa Poland kasi rest day is tuwing linggo. So nagbook muna kami ng hotel para makatuloy kami ng isang araw. Nagbook kami ng 2 p.m. hanggang 12 kinabukasan. Then after nun, dumiretso na kami dito sa accommodation. Nakarating kami sa accommodation ng mga hapon na, mga siguro 3 o'clock or 4 o'clock ng hapon dito. Sinare ko yung experience namin na to kasi hindi ko na-expect na after mo ma-process lahat ng dokumento mo o lahat ng documents mo, after mo ma-process lahat ng documents mo, inaasahan mo kasi sa employer na may susundo sa'yo. Inaasahan mo sa employer na pagdating mo ng airport, may pupunta para sunduin ka. Pero sabi nila, meron naman daw. Depende na sa agency na makapasukan mo dito sa
sa Poland, sa Europe. May mga agency naman dito na pagdating mo ng Poland, susunduin ka. Meron din naman pala na ganito sa nangyari sa amin. Sa nangyari sa mga kasama na katulad ko. Na may agency ka na pero kailangan mo palang ikaw ang kumontak sa kanila. Ikaw ang gumawa ng paraan para makapunta doon at makontak mo sila. So, ganun din nangyari sa amin. Hindi naman lahat ng nangyayari ganito. Pero, pagdating nyo dito sa Poland, expected nyo na ganyan. Ganyan na pwedeng mangyari sa inyo. Sa mga papunta pa lang dito, sa mga parating pa lang dito, na mga kasama namin, ihandaan nyo lang yung sarili nyo sa magiging sitwasyon. Kung may susundo ba or wala. Katulad namin, lahat ng ginastos namin dito ay sarili naming pera. Hindi namin nirefund sa agency hanggang sa makarating kami sa accommodation, hanggang sa makarating kami sa titirahan namin, hanggang sa pag-aasikaso ng mga documents na kakailanganin. Sarili naming pera, sarili naming gastos. Kumbaga, sa akin yung first time na katulad ko na nag-abroad, syempre, inisip ko na gastos, inisip ko na talagang, kumbaga, aasahan mo yung sarili mo. Kaya, ang experience na to nakakagulat para sa akin. Akala ko pagdating mo dito sa Poland susunduin ka ng employer mo, pupuntahan ka. Hindi pala. At may nakapagsabi na doon sa tinuloyan namin nung una, ang mga ugali daw ng Polish at lalo sa mga employer, hindi ka pala nila bebebihin. Kumbaga hindi ka pala nila kumbaga hindi ka nila assist agad-agad. Parang bahala ka sa buhay mo, bahala ka sa diskarte mo. Ang importante kung nakakapag-apply ka sa kanila, sarili mong gastos, i-assist ka lang nila na kung saan ka titira, kung saan accommodation mo. Pero lahat ng gagalaw mo dapat independent ka. Dapat dala-dala mo sarili mo. Kaya ang baon mo dapat dito, hindi lang pera. Diba? Hindi lang yung sarili mo, kundi ang dadalhin mo dito, yung lakas ng loob. Pag wala kang lakas ng loob, nako, sigurado iyak ka talaga. Sinare ko lang to para naman ma-aware yung mga kasama namin na papunta pa lang dito at mga gustong pupunta pa lang na may mga agency dito sa Poland na pag in-applyan mo, expected mo ganitong mangyayari sa experience namin. Yung iba sinusundo pero madalas walang sumusundo. Kaya pala pag dating dito sa airport ng Poland, may mga nagra-run away, may mga tumatakbo kasi nga yung ibang agency hindi kanila obligahin na sunduin. Ikaw mismo pumunta doon sa area kung saan naka-address yung working permit mo, kung saan naka-address yung pagtatrabahuan mo. Kaya dun sa mga kasama namin na papunta pa lang, sa mga kasama namin na darating pa lang dito sa Poland, yun ang gusto kong i-share sa inyo. Hindi naman nakakalungkot, hindi naman nakakadismaya, pero syempre nga, sabi nga natin nandito na tayo Kumbaga sa mga katulad nating Pinoy, lumalaban tayo. Kailangan lang natin mag-adjust, 'di ba? 'Yun ang realidad. 'Yun ang katotohanan. Kaya sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, syempre may malalaman pa ako. May experience pa ako na hindi mo inasahan or kasama na dun sa
pag-a-apply mo as OFW na ito yung totoo, ito yung realidad na pinagdadaanan mo habang nagtatrabaho ka dito sa ibang bansa. Pero sa akin naman, syempre, decision ko to, ginusto ko to, kasama ng pamilya ko, na ang gusto natin is mapagandang buhay natin sa hinaharap. Kaya no regrets. Kailangan na magpatuloy, kailangan lumaban, kailangan gawin mo ang dapat gawin, diba? Para sa ikauunlad ng pamilya, para sa ikabubuti ng ating buhay. Kaya laban. So ngayon, for today's video, yan na muna. Sa mga susunod, magsishare uli ako ng experience ko dito. Bali, yun lang muna. Bali, sa mga susunod na video, i-ano ko yung another pa namin experience o another ko pang experience dito about sa buhay na kakaharapin ko dito sa Poland. Kaya thank you sa mga nakakapanood, nakakita nitong video ko. Ito naman po ay hindi kumbaga pang discourage or pangpawala ng pag-asa sa mga taong nag-apply abroad. Ito ay experience ko as my own. Hindi natin alam yung iba kung anong experience nila, pero ito, experience ko to ay yung experience ko na nararanasan ko ngayon. Kaya sa mga nakapanood, maraming salamat po. Sa mga nakakaintindi, maraming salamat po. At shoutout po sa mga kasama ko nag-a-apply dyan. Yung application nyo, ituloy nyo. Walang magbaback out, laban. Ha? Laban. Kayang-kaya niyo yan. At magkikita-kita tayo dito sa Poland. Bye-bye.